prayer leader po natin. Magandang umaga po sa bawat isa. Gising na po kayo? Okay, so wala na po matutulog. Okay, wag po kayo mag-alala sa sipon ko kasi hindi po siya nakakahawa dahil sa left side lang po siya, so hindi nahahawa yung kanan ko, so hindi po siya nakakahawa. Okay, medyo ano lang po yung boses ko, no? Sa bawat linggo mula po noong June, I believe every time po tayo umaakyat dito, nag-increase po yung faith. At hanggang October po ito, palagay ko, siguro up to this point, nag-increase na po yung faith. Hallelujah. Alam mo po kung paano po malaman na nag-increase po yung faith natin? Gusto niyo pong mabigyan kayo ng gauge kapag nag-i-invite na po tayo. Kapag nagagamit na po tayo sa ubusan ng Panginoon. Kapag nag-share na po tayo, no? Alam niyo po, napakasarap po yatang ibalita yung mabuting balita. Kaya nga po mabuti. Kaso po marami daw po mga Pilipino mahilig sa marites. Sa hindi totoo, palagay ko yung iba, kaya umakit siguro sa church para may makita, si pastor sa sinisipon, nag-preach. Ay, yung kapatid, pangatlong araw, ay linggo na, yun pa rin yung damit niya. Malay mo, nagsabi sa kanya maganda siya doon, kaya every Sunday, nandito siya, ganun. Ay, biro lang po. Pero alam niyo po, kapag tayo po'y nagagamit na ng Panginoon to spread the word of God, nag-i-increase na po yung faith. Ibig sabihin po, may room na po para po yung word ng Panginoon mag-manifest, magamit, at makita po ng Panginoon na tayo po ay kagamit-gamit na. Kasi po nung unang akyat po natin, hindi pa po tayo kagamit-gamit. Pero ngayon, ang dami na po nating gamit. Gamitin po natin yan for the glory of God. Hallelujah. Amen. Sino po dito yung cellphone niya may Bible? Ay, gamitin po natin din to share the word of God. Hallelujah. Wag lang po kayo comment sa mga nagpo-post. No? Wag na po kayong comment. Mag-comment po kayo sa mga biblical post, lalong-lalo na sa Calvary Temple, Philippines. Hallelujah. Sino po yung nagpa-follow na sa Calvary Temple, Philippines? Taas ang kamay. Yung iba, hindi makapollow. Meron din po tayong Light Shines TV, pag-subscribe po. Light Shines TV natin, pag-subscribe po. Para po na-inform din po kayo kapag nandiyan po kayo sa YouTube, magpa-pop up po yung mga videos, no? Kung gusto niyo po makakita ng mga gwapong pastor na nagsasalita sa YouTube, dun po sa Light Shines TV. Okay? Hallelujah. So, natapos na po tayo kay Nehemiah. So, si Nehemiah actually late po siya. Mas nauna po tong Esther. Si Esther po mas nauna siya. Kasi po si Xerxes, anak niya si Artaxerxes, no, na king ni Nehemiah. So, nauna po si Esther actually, kaso nga lang po, ngayon lang po natin didiscuss si Esther. Maging po doon sa chronological or doon sa index po ng Bible, nahuli din po si Esther. Okay? So, pag-uusapan po natin, ngayon po, nandun pa rin po tayo sa believers with unfailing faith. So, sino po yung mga believers dito? Sumigaw ng hallelujah. Okay, alam niyo, pag hindi ka pa sanay sumigaw ng hallelujah, meaning medyo yung pagka-believer mo, medyo questionable pa. Okay? Parang ganito lang yan. Kung feeling mo, kung alam mo na kay gwapo at maganda, sumigaw ng praise the Lord. O yung iba, no, hindi sigurado, hindi nakapagsalamin no? Kapag sigurado ka, no, pag sigurado ka sa sambayan, lalong-lalo na nung ikay nag-aaral, alam mo yung answer. Hindi ka man tinatanong, hindi ka man tinatawag, nakataas lang yung kamay mo, sumasagot ka na. Pero kapag medyo duda ka at hindi mo na alam yung sagot, medyo, yung iba malakas sa loob, magtataas ng kamay. Para kunwari, para hindi natawagin ng teacher.
Pero pag tinawag ng teacher, kamot na lang. Okay? Alam nyo, sa totoo lang, kaya po tumangos ang ilong ko. Kasi po, style ko yun nung nag-aaral ako. At kapag tinawag ako ng teacher ko, ang gagawin ko, tatangusin ko na lang ilong ko, kunwari nag-iisip ako. Kaya tumangos siguro yung ilong ko. Ibig sabihin po, ilang beses ako sa isang araw tinatawag na hindi ko alam ang sagot. Okay. Pero kapag tayo po ay alam natin, convinced po tayo na ang faith natin ay nag-i-increase. No, meron tayong faith at yung faith na to hindi siya nag-fail. Malakas po loob natin na sabihin na tayo po ay mga believers. Hallelujah. Okay, kaya nga po tuloy-tuloy po tayo at sana nga po nag-increase po yung faith natin. So pag-uusapan po natin, last Sunday po si Nehemiah, this time po si Queen Esther. The unfailing faith of Queen Esther. Tayo po muna manalangin. Panginoon, habang nandito po kami, naghanda na pumunta dito, O Diyos, nagising ng maaga. Dahil nais namin, O Diyos, na hindi lamang makarinig, kundi makakilos ayon sa iyong nais, O Diyos. Kami, Panginoon, ay nandito upang hindi lamang matuto, kundi, Lord, as I pray, mag-manifest po yung salita, maging kasangkapan po ito, mag-increase ang aming faith. And every time, Lord, we pray, nandun po yung confidence namin to approach your throne. And every time, Lord, na kami ay kikilos, lalabas ng bahay, we are confident, Lord, that your presence is with us. That we are confident to overcome because of your presence, Lord. Kaya, Lord, as I pray sa oras pong ito, sa aming pakikinig, let there be an increase of faith. Sa mga first-timers, let there be salvation as well, Lord. Let there be healing, Lord, as I pray, as we listen to your word. Bless us, Lord, and let your Holy Spirit be upon us. This we ask in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So si Esther and Ruth lang po ang pangalan na babae na nalimbag sa Bible. Okay? Si Esther and Ruth. Okay? Ibig sabihin po nun, binibigyan din ng pagkakataon yung mga babae. Meron din silang special na lugar sa ating Panginoon. Unlike sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, during the Old Testament times, lalong-lalo na, kung hindi pa Hudyo yan, kung yan ay Persian o Babylonian, mas lalong walang karapatan babae doon, mga kasangkapan. Pero sa ating Panginoon, meron karapatan ng mga babae. Hallelujah. Hindi po Mother's Day ngayon, pero pag-uusapan po natin si Esther. So, 10 chapters lang po ang Esther, at kapag binasa niyo po yung Esther, talaga kapag babasahin niyo siya, kahit sa audio Bible lang, hindi mo po ipigilan niya, hindi mo hihintuin na hindi matatapos. Okay? Kahit antok ka na, kasi yung iba, ginagamit ang Bible, pampantok. Kahit antok ka na, hindi ka pa rin matutulog kasi tatapusin mo dahil yung yung climax ng kwento nasa chapter 6 onwards. Okay? Tapos kung talagang nanamnamin mo yung bawat salita na binagkas o sinulat sa Esther, mamamangha ka talaga sa ginawa ng Panginoon. Although hindi nabanggit ang pangalang Jesus or God or Yahweh sa Book of Esther, kaya nga po it's controversial na isasama ba to sa Bible o hindi. Pero nung pong na-realize nila na sa bawat salita, sa bawat verse, sa bawat chapter ng Esther, nandun ang Panginoon. Yes, hindi nga nabibigkas, hindi nga nasulat, pero yung pagkilos, yung very presence of God sa mga character ng Esther ay nandun po ang Panginoon. Lalong-lalo na po ang nakasalalay ay buhay ng mga Hudyo. Hallelujah. So kung bibigyan ko lang po ka ng short background, katulad po ni Nehemiah, no, ang mga Hudyo po, the Southern Kingdom. Kasi po naunang na-exile ang Northern Kingdom. 721 na-exile na po yung Northern Kingdom. Noong 586, ang Judah naman ang sumunod, ang Southern Kingdom. Okay, dinala sila sa Babylon.
Okay? Nung tumanda po yung Babylon, naging Persia. Ay, hindi. Kinakatakutan ng Babylon, baby lang yan, eh, no? Okay. Hindi ko alam bakit kinakatakutan yan. Okay, na-invade, in-invade ni Nebuchadnezzar ang Southern Kingdom, dinala sa Babylon yung mga finest, yung mga nobles, yung mga matatalino. At after many years sa Babylon, dumating po ang Persia. Ang Persia po ang nagpalaya sa mga Hudyo, nagpabalik sa Southern Kingdom in the first year of King Cyrus. So, may mga bumalik, pero hindi po lahat bumalik. Okay, after 70 years of exile. Naiwan po, yan, si Daniel po, naiwan yan. At si Esther, yan, naiwan po sila. Okay, hindi po sila bumalik. Maging si Mordecai, no? Ito po yung dalawang karakter na pag-aaralan natin today. So, hindi po sila bumalik. They opted to stay in Persia. Okay? Ngayon, tumawid po yan. Tumawid kay Darius. Si Darius, nandun pa po si Daniel. Tapos po si Xerxes. Okay? Ang tawag po kay Xerxes is Ahasuerus. Okay? Kung kapampangan ka, Ahasuerus. Pwede rin naman. Okay? Pero tawagin na po natin, gamitin po natin yung word na Xerxes. No? Actually, yung tawag po sa kanya is Xerxes the Great. Okay? Dahil po mas lumawak po yung sinakop ng Persia during his time. Kaya po ang tawag sa kanya ay the Great Xerxes or Xerxes the Great. Okay? So, nung pong namayagpag na si King Xerxes, after 3 years ng kanyang pamamayagpag, kasi po, nagpatuloy po. No? Pwede pakita yung picture. Kung tingnan ko nga kung, okay? Okay. Ito po yung Susa. Ito po yung pinaka-center ng Persia. Dito po yung kaharian ni King Xerxes. Lahat po yan, mula dito malapit sa India, pag ganon, lahat po ng orange na yan, yan po ay sakop ng Persia. Okay? Ito po yung Israel, ito yung part ng Israel. So kasakop din po, no, ng Persia ang Israel. Okay. Paano kasi yan? Okay. So hindi ko po alam, no, kung bakit ang part na to hindi po nasama. Hindi ko po alam kasi the modern name of Babylon is Iraq. Ang Persia is Iran. Okay? So, hindi ko po alam, no? Pero kung titingnan po natin, halos kalahati na ng mundo sakop ni King Xerxes. Okay? So, nung 3 years po niya, nagpa-exhibit po siya. Alam niyo yung exhibit, nagkaroon ng museum o parang ganon. Okay? Lahat ng kayamanan na meron si King Xerxes sa Citadel of Susa, in-invite po yung mga 127 governors. Okay? Ang sakop po niya kasi is 127 provinces. No? Yung pong sinakop nila, mga 127 sila. So yung mga nobles nito, at mga officers nito, in-invite ni King Xerxes sa Citadel of Susa para makita kung gaano kayaman, gaano ka-powerful ang Persia. For 180 days. No? Nasa chapter 1 po yan. Okay? Ano po yung 180 days? 6 months. Okay? Ganon po ka-grabe. Ibig sabihin, kung araw-araw ka mamamasyal dun sa ginawang museum ni King Xerxes, mga 6 months mong maiikot. Ganon sobra kayaman, kaya nga ang tawag sa kanya is Xerxes the Great. Okay? Tapos ito pa, nung matatapos na po, yung last 7 days ng 100, o pagtapos ng 180 days, meron pa siyang banquet na ginawa for 7 days.
Okay? 1 week na smorgasbord. Doon po nauso siguro yan, yung smorgasbord. Eat all you can, drink all you can. At hindi pa yan, sabi po ng chapter 1 ng Esther, yung pong gamit nilang inuming alak. Okay? Yung pong mga alak nila, special. At alam niyo po, bakit po special ang alak nila? Sinasabi kong special. Kasi po yung gamit nilang goblet, yung pang-inom, made of gold. Tapos, iba-iba ang sukat, iba-iba ang design. No? Kung babasahin po natin ang chapter 1. Okay? Ganon kayaman, ganon ka-powerful si King Xerxes. Okay? Ngayon, kasi inuman for 7 days. After 7 days, naisip ni King Xerxes, ipagyabang ang kanyang queen. Si King Vashti. Okay? Ito yung medyo turning point. Ito yung pinaka-entrance, pivotal ni Queen Esther. Ito na. Dahil si Queen Vashti, na gustong ipagmalaki ni King Xerxes kasi napakayaman niya, naka-powerful, no? So sinasabi niya ngayon, sinasabi niya sa mga invited guests niya na marami, maging yung piging na, yung 7 days banquet, actually lahat invited na kung sino yung gustong kumain, uminom, eat all you can, drink all you can, invited na. So marami ang nando sa Citadel of Susa. Marami. Ibig sabihin, hindi na nagluto sa mga bahay-bahay nila, doon na lang sila lahat. Type nyo? Okay, 7 days libre. Okay? Parang sa atin, no, pag meron tayong anniversary, okay, meron tayong 5 days, actually, it's a 7-day celebration, yung tinatawag nating anniversary week. Okay? Alam mo na present ka for 7 days kasi tumaba ka at least. Kasi po every night may pagkain to. Hallelujah. Okay? Ngayon, lahat invited na, lahat provided. Tapos ito, dahil mayaman, no? Powerful. Ipapakita ngayon kung gaano naman siya ka-bless pagdating sa asawa. Okay? Kasi ang queen, ito yung pagmamalaki mong asawa mo eh. Yung hindi mo asawa pero kasabi mo, during their time, concubines ang tawag dyan. Hindi ko alam kung ano i-explain yan. Siguro i-explain na lang ni... Ibig sabihin kabit. No, marami sila kabit pero yung queen, isa lang yan. So ipagmamalaki. Di po ba, mga Pilipino, kapag ikaw ay mayaman, meron kang personality, meron kang character, maganda mapapangasawa mo. Hallelujah. Hallelujah. Totoo po yan? No? Actually, totoo po yan. Kasi sabi nung kapatid ko, nung ako'y nagbabarko pa, alam mo kapatid, di ka naman nawawalan ng girlfriend eh. Eh, siyempre, gwapo. Hindi, kasi mayaman ka. Ay! Okay na ba? Okay. Okay. Ngayon, siyempre pagmamalaki, umayaw. Okay, hindi natin alam kung ano yung naging dahilan kasi hindi po sinabi kung anong dahilan. Basta ni-reject yung invitation ng king, the most powerful person in that time. Okay? Ni-refuse. Ibig sabihin pinakita na hindi siya nag-submit sa pinakamakapangyarihang tao sa lugar na kung saan may celebration. So may impact yan. May consequence. Merong, tawag dito? Okay, alam niyo na. Okay. Parang domino effect yan. Merong magiging epekto yan sa kanyang sinasakupan. So nagalit siya. It's their practice na magtanong ang isang hari sa mga expert of the law. Tinawag yung mga expert of the law. Okay? Eto, basahin po natin in Esther chapter 1, verse 10 to 12. On the 7th day, when King Xerxes was in high spirit from wine, he commanded the 7 eunuchs who served him, Mehuman, Bitsa, Harbonat. Yung pong Harbona,
Wag niyo pong kalimutan yan, yung pangalan niyan. Si Bigta, si Abagta, si Setra, si Karkas. Okay? So tinanong niya, inutusan sila to bring Vashti to wear her royal crown in order to display her beauty. To the people of nobles, she was lovely to look at. So talagang maganda po si Vashti. Nakakita na po kang maganda. Kung nandyan yung asawa mo, yun na yun. Okay. But when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come. Then the king became furious and burned with anger. Okay? So nung natapos yung celebration on that night, tinanong ni King Xerxes, anong gagawin? Hindi sumunod. Parang nawala yung pagkalalaki. Napaka-powerful mo, tapos asawa mo, hindi mo marendahan. No? In-invite mo lang dumating, hindi dumating. Hindi natin alam kung ano yung reason. No? Pero sinasabi niya, iisuot yung crown para malaman na talagang siya yung queen. Okay? So ipapakita kung gaano kaganda si Vashti. Siyempre, no? Kung ikaw ay powerful, it's your pride as well na ipakita yung kagandahan ng asawa mo. Nung mga panahon na yon, hindi uso ligawan. Okay, mamimili yung hari kung sino yung maganda. Okay, parang yung pastor na 40 years old na, wala pang asawa, tapos nag-pray. Tapos sabi sa congregation, yung inihipo ng panahon sa oras na to na magiging asawa ko tumayo. Silence. Talaga silent lahat. Pangalawang beses sabi na, silent. Pangatlo, diniin na niya talaga. Tumayo mula sa likod. Tiningnan niya. Banda rito, meron pa ba? Okay? Hindi uso ligawan no? Talagang mamimili lang siya. So pinakita niya na meron siyang good taste. Meron din siyang maalam din siya sa hindi lang sa power to invade, maging sa pagdating sa kanyang pagkalalaki, papakita niya number 1 yung kanyang queen. So na-refuse, hindi tinanggap ang invitation, napahiya si King Xerxes. Okay, nagtanong, anong gagawin natin? Alam mo, hari, sabi ng isa sa mga advisor niya, kapag pinabayaan mo, yung mga invited na nobles, kasi po si Queen Vashti, gumawa din siya ng banquet sa mga babae. Okay, kasabay nung ginagawa na banquet ni King Xerxes. Okay? At yung mga asawa, of course, yung mga lalaki, nandun kay King Xerxes. Yung mga babae, nandun kay Vashti. Okay. Ngayon, nung nakita at kung pababayaan lang ni King Xerxes yung sitwasyon, yung nangyari, sabi nung official ni King Xerxes, kapag pinabayaan mo yan, tutulad sila. Yung mga asawa namin na nandun sa banquet ni Queen Vashti, gagaya. So mawawalan na rin kami ng dignidad dahil yung mga asawa namin magsisimula ng mag-disobey sa amin. Okay? So gawin mo, King, kung it will please you, gawin natin na si Queen Vashti hindi na makakalapit sa iyo. Hindi na siya magiging queen, hindi na siya makakapasok sa palasyo. Ilalayo na siya. Hindi na siya magiging queen of Persia. Ginawa. So para yung mga asawa nilang babae, susunod pa rin sa mga asawa nila lalaki. Dito pumasok si Queen Esther in chapter 2. Nandiyan na po kayo. Okay? Esther had unfailing faith in God because Queen Esther submitted herself to a godly person or her adoptive father. Okay? Nag-submit siya. Dito pumasok sa chapter 2 si Queen Esther. Okay? Nung nag-subside na yung galit ni King, alam niyo kung ilang taon nag-subside ang galit ni King Xerxes kay Vashti? 3 years. Nung nakalimutan na. After 3 years, naalala ni King Xerxes. Wala pala siyang queen. Okay? Nag-enjoy na lang siya siguro sa mga concubines niya.
Okay? Wala siyang queen. So naalala niya, nung nag-subside niya, nantanong na, wala akong queen. So sinabi ng mga advisor niya, magpa-contest tayo. Sa lahat na nasasakupan nyo. Magpa-contest tayo, yung mga pipili nyo na sa tingin nyo maganda, finest, the best, so siya yung magiging queen. Pero dadaan muna sila kay Hegai, yung expert sa mga babae, yung beautician, o yung, hindi ko alam kung tawag dyan kasi hindi ako nagpapaparlor. May lalaki naman nagpapaparlor, di po ba? Okay, pero sa totoo lang po, yung mga cuticle ko, hindi pa tawag niyan? Hindi pa dumaan ng, ano yung tinatanggal dito, cuticle? Ayan. Basta di pa ako di pa naranasan magpa-manicure and pedicure. Pero nag-lipstick, oo. Nahuli. So, dadaan sila. So, 12 months. 12 months, okay? Alam niyo yung sasali sa contest, I believe marami yung sumali sa contest kasi they have this 127 provinces. Ang pag-uusapan dito, queen. Yung magiging queen. So, ibig sabihin, kapag ikaw yung napiling queen, magbabago buhay mo. Biglang yaman ka. Parang tumama ka ng loto. Okay? Parang all of a sudden, you will be next to the king. Okay? So marami sumaling magaganda. Magaganda na mga virgin, mga dalaga. Okay? So, kapag ikay sasali, dadang ka muna kay Hegai at titingnan niya kung pwede. Okay? So marami sumali. So, nung dumating po si Esther, okay? Asan na ako? Okay. In verse 5 ng chapter 2, ito chapter 2 na po tayo. Babagdasin po natin chapter by chapter. Okay? In verse 5, now there was in citadel of Susa, taga-Susa na po si Esther. Pero parang hindi siya, yung beauty niya parang hindi nanonotice. Yung beauty talaga niya, pang king eh. Okay? Kaya kung ikaw ay may asawa, feeling king ka kapag meron kang asawa. Okay? Kaya kung gusto mong kung ikaw binata, gusto mong makaranas ng parang king ang labas, mag-asawa kang taga Calvary Temple. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, kung gusto niyo maranasan niyo yung grace ng Panginoon sa buhay niyo, kayong mga lalaki, hanapin niyo yung grace ng Diyos. Ito po, grace ang pangalan nito. Hallelujah. Okay? Ito po. Sadali lang po, no? Okay. Thank you, Lord. So a tribe of Benjamin named Mordecai, son of Jair, son of Shemai, and son of Kish. Okay, bantayan niya po yan, yung verse na yan. Okay, Esther 2 verse 5. Who has been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon, among those taken captive by King Joachim, king of Judah. So sila po yung sa Southern Kingdom. So, in-specify po talaga kung sino si Mordecai. Ibig sabihin, si Mordecai, Hudyo. Full blood. Walang mix. Mordecai had a cousin named Hadassah. Sa Kapampangan, whom he had brought up because she had neither father or mother. This young woman who was also known as Esther. Esther po, ito po yung Persian name niya. Yung Hadassah, ito po yung Jewish name niya. Okay? So, nagpakilala siya sa city of Susa ng Esther. Had a lively figure and was beautiful.
Lovely figure. Ibig sabihin po to, medyo maganda yung katawan. Okay, parang yung misis nyo na Coca-Cola shape in can na lang ngayon. Pero dati, okay, maganda yung katawan at maganda. Okay? Pag sinabi ng salita ng Diyos na maganda, maganda yan. Hindi yung maganda-ganda lang. Okay? Pag sinabing diretso na salita ng Diyos maganda, talagang maganda siya. So si Hadassah o si Esther, hindi siya pamangkin, pinsan siya ni Mordecai. Okay? Matanda na nga lang si Mordecai nung namatay yung nanay niya, posible namatay sila sa exile, no? Wala sa Judah, nasa exile na sila, or posible namatay sa panganganak yung nanay. Okay? Yung tatay ni Mordecai, kapatid niya yung tatay ni Esther. Okay, kaya magpinsan po sila. Kaso nga lang po, medyo mas maedad po si Mordecai, kaya nga na-adapt niya ngayon si Esther. Hindi po sila magkaedad, mas matanda po si Mordecai. No? Kapag sinabing in-adapt, no, ginawa, Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. Pag ganun po yung sitwasyon, kinonsider na anak, ibig sabihin tuturuan ito ng kwento ng Israel. Tuturuan ito ng Torah. Ididisiplinahin siya based do sa Word of God. Yung isasanayin siya sa Ten Commandments, kikwento niya from Goshen to Promised Land. No? Tapos ngayon nasa exile. Inuulit-ulit yan kasi sabi po ng Panginoon kay Joshua, meditate on them day and night and teach them to your children. No, ilagay sa doorpost, ilagay nga sa mga foreheads nila para hindi makalimutan. So ganun yung mga ginagawa po ng Mahudyo at ginawa din to ni Mordecai kay Esther. Okay. In verse 20, but Esther, ito na po, nung pong pumasok po siya bilang contestant, but Esther had kept her family background and nationality just as Mordecai had told her to do, as she continued to follow Mordecai's instructions as he had done when he was bringing her up. So, nung po pumasok po siya sa contest, hindi po niya sinabi na siya'y Hudyo. So, sa lahat po ng contestant, posible si Esther lang ang Hudyo. The rest, mga Persian na, mga hindi Hudyo, mga Gentiles. Okay? At sumunod po si Queen Esther kasi I believe, no, nung pinalaki po ni Mordecai, si Esther, di niya kinonsider as pinsan lang. Talaga tinuring na tunay na anak. Diniscipline, inaruga, ginawang special na anak. Kaya nga po si Esther, bilang pagtanaw din, no, nakita niya yung pagmamahal ng isang ama kay Mordecai, nirespeto niya kung ano man ang sasabihin at instruction ni Mordecai. Okay? So, wag mo muna sabihin ang iyong nationality. So, marami po ang sumali sa contest, pero nung dumating na po si Queen Esther, parang sinabi ni Haggai, yung eunuch na namamahala sa mga magiging asawa o queen at concubines ni King Xerxes, nung nakita si Esther, sabi niya, may nanalo na. Ibig sabihin, talagang outstanding. Ibig sabihin, unang tingin, maganda. Hindi yung papalapit, pangitin. Hindi po ganon. Okay. Unang tingin, flawless. Habang lumalapit, wow. Habang lumapit ng lumapit, wow ng wow. Tapos nung malapit na, eto na. Kaya nga ginawa ni Haggai, sineparate na si Esther. No, meron siyang special room, naglagay pa siya ng 7 servants agad. Yung favor, okay, na nakuha ni Queen Esther, no, sa kay Haggai para maging contestant sa pagiging queen. Kasi hindi po si Haggai ang mamimili, ang hari. Pero siya po nakapila. Okay? So dumaan kaagad,
si Esther, no, ng beauty treatment. Okay? Na 6 months, maliligo siya ng oil with myrrh or myrrh oil. Ano yung myrrh oil? No, nang tinignan ko ano yung gamit niyan. Yan po kapag po naliligo ka araw-araw for 6 months. Maganda na yan, ha? Maganda na si Esther. Maliligo ka for 6 months ng myrrh oil. Ang myrrh po ay antifungal. At nakaka-rejuvenate ng skin. Ayan. Parang dumaan na siya sa mga spa. For 6 months. Every day, free. Okay? Para lang dumaan siya sa isang araw na dadaan kay King Xerxes kung papasa siya o hindi. Okay? After 6 months, hindi pa tapos yun. After 6 months, papasok siya sa perfume and cosmetics. Ganon nag-i-invest. Kasi mayaman ang Persia. So ganon sila mag-invest sa magiging next queen ni King Xerxes. Okay? In verse 17, now the king was attracted to Esther more than to any other woman. Kaya nga after 1 year, 7 years na nag-reign na si King Xerxes. Okay? Di ba 3 years nagpapiging? After 3 years, nakalimutan yung galit na niya kay Vashti. 1 year pa na inabot para si Esther ay humarap kay King Xerxes. So, about 7 years. Namamayagpag si King Xerxes. Eto na, nung nakita niya si si Esther. Now the king was attracted. Nandun kaagad. Alam niyo yung love at first sight? Hindi yung love at last sight, ha? Kasi lastful na yon. Una pa lang, kita pa lang niya, approve na. Hallelujah. Ito lang, ha? Ito lang nanonood ng misis ko. Sa tol lang po, nung kami kabataan dito sa church. Simula kasi akong kabataan dito sa church. Nagkaroon ng night swimming yung grupo ng ate ko. Ewan ko kung ano yung grupong yon. Sinama ako ng kapatid ko na hindi pa ako umaten talaga dito sa church. Sinama lang ako. Nabighanin na kaagad ako sa misis ko. Naging misis ko. Okay. Hindi ko alam. Sabi ko sa kapatid ko, ano lang po kanina, pa-college eh. Kasi po, nag-start po talaga ako nag-church, first year college. Pa-college pa lang. Sabi ko, ate, pwede ko ba ligawan niya? Hindi ko pa nga alam kung ang pangalan eh. Pwede mo ligawan niya? Sabi niya, yan ang wag na wag mong gagawin. Okay? Kasi alam ng kapatid ko, chick boy ako eh. Yung mga naging girlfriend ko, kapag nalaman nilang girlfriend ko sila, break na kami. Ganon ako ka-chick boy. Sabi niya, yan ang wag na wag mong gagawin. Kaya nga nung nag-pray na po ako, sabi ko, Lord, this time kung sino po yung magiging partner ko for life at maintindihan yung ministry ko, siya po yung bigay niyo sa akin. At that very moment, pinakita po ng Panginoon na mukha ng misis ko. Okay? For several years after, no? Siguro 16 pa lang kami noon, pinakita ng Panginoon, 28 years old na kami. Okay. Sayang, di niya makita yung misis ko kung gaano siya kaganda. May ko kontra dyan. Okay. Nung nakita ni King si Esther more than to any other woman, and she won his favor and approval more than any of the other virgins, okay? Ito na, awarding na ng contest. Okay, kasi po, pag sinabi po ni King Xerxes, okay, magpadala ng contestant, hindi po katulad ng Miss Universe, lahat magpa-fashion show. No? Hindi po, daily yan or weekly yan, titingnan po ni King Xerxes kung sino yung naihanda na, pero dadaan muna for 12 months. Pero nung araw na ni Queen Esther, sabi ni Haggai, huwag ka na mag-makeup. Kasi po, pag dadaan ka kay Xerxes, pwede ka mag-demand kung anong pwede mong dalhin. Kung ano yung pwede mong
isuot, kung anong damit, kung ano yung, ikaw mamimili basta, pagtapos ng 12 months, no, bibigyan ka ng pagkakataon, makakita ka ni King Xerxes, pero nasa iyo kung anong mga dadalhin mo. Pero sabi ni Haggai, yung eunuch, sabi niya, simple lang. Okay? So, napakasimple. Alam mo, yung maganda, kahit di mo make-upan yan, pero yung hindi maganda, kailangan ng... Okay, yung nagsabi yan, ha? Okay, wag na masyadong kita na yung ganda. Okay. Pero mo, 12 months na dumaan ng spa. Okay? So, ibig sabihin, yung kutis nito, dumaan ng myrrh oil, talagang makinis na makinis. Walang alipunga. Palagay ko, kapag dumaan yan, yung mga galing ng, yung mga contestant niya, kapag dumaan yan, alisangsang yung amoy. Ano ba? Alisangsang yung talagang amoy na amoy, malayo pa lang. Ay, merong contestant na dumarating. Okay? Lalo na kapag queen ka na. Naku, malayo pa lang yung queen. Alam mo na kung sino dumarating. Okay. So, ang ginawa ni King, so he set a royal crown on her head and made her instead of Vashti. Okay, eto na. Chapter 2. Okay, naging queen na si Esther. Pero hindi pa rin sinabi kung ano nationality niya. Kasi nga, sinusunod niya yung tatay-tatayan niya, yung pinakatatay niya, yung nag-adapt sa kanya. Okay? So, alam niyo, kapag sumusunod ka sa mga magulang mo, sabi ng Proverbs 19:20, listen to advice and accept discipline, and at the end, you will be counted among the wise. Kapag ikaw day nakikinig sa mga payo, lalo na yung mga elderly, lalo na mga magulang mo, okay, ikaw consider kang matalino. Ito pa, Proverbs 23:22, listen to your father who gave you life. And do not despise, wag mong hamakin, no? Wag mong kasuklaman your mother when she is old. For what reason? Sabi po ng Ephesians 6:1-3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hindi because they are right, no? Because this is right. Honor your father and mother. This is actually in the commandments of the Lord, which the first commandment with a promise. Okay? Ito yung commandment ng Panginoon na may pangako, so that you may go well with you, that you may enjoy long life on the earth. Ibig sabihin po niyan, kapag tayo nagdi-disobey sa mga magulang natin, hindi lang tayo nag-disobey sa mga magulang natin, nag-disobey tayo sa Diyos. Because God commanded us to honor our father and mother. It's not too late. Kung buhay pa mga magulang natin, in order to be considered wise and to honor the Lord, honor your parents as well. Hallelujah. Pag sinabing honor, you need to give them high regard. Hallelujah, mga anak. Hallelujah, mga anak. Okay? Ang Panginoon, sabi niya, you will enjoy long life. So kung ayaw mo na ng long life, edi sige, hamakin mo mga magulang mo. Pero if you want to enjoy long life, obey and honor your parents. Hindi po ako magsabi niyan, salita ng Panginoon. Subject din po ako sa word nito. Amen? Hallelujah. Pangalawa, Esther had unfailing faith in God because Queen Esther empowered herself through fasting. Okay? So, nag-submit po siya. Eto, magpa-fast naman po siya to empower her faith. Okay? Dahil merong papasok na sigalot. Okay. Sabi po ng pinag-aralan natin, prayer is always a part of fasting. Pero, if you don't pray during your fast, ang tawag dyan is okay, nag-diet ka lang. Hallelujah. So, part talaga ng prayer ang fasting. At part ng fasting ang prayer. Di yan pwede magkahiwalay. Okay? Because pag sinabi mo, nag-declare ka ng fasting,
talagang you need to devote yourself in the presence of the Lord. Amen. Ito, yung iba, ganito. Ako, kabataan, ginawa ko to. May prayer and fasting sa church. Wala daw kakain ng lunch kasi mamayang gabi may overnight prayer meeting. So, ang gagawin ko, mag-almusal po ako ng 7:00. Kanin. Okay? Ang gagawin ko, dahil lunch ang fasting, 11:30 kakain na ako. Para pagdating ko sa church, sabi ko, nag-fasting ako, di ako kumain ng lunch. Di pa lunch yung 11:30. Okay? So, sino niloloko ko? Kung ikaw nag-declare ng fast o fasting, tapos hindi ka naman nag-pray, ini-strategize mo pa, no? Nag-biskwit-biskwit ka. Okay. Sino linoko mo? Yung iba sinasabi nila, nag 3 days fasting po ako. Oh, talaga? Tapos may biscuit pala, may crackers. Okay? Sabi niya, nag 21 days fasting po ako. Ay, praise God. Pero hindi ka pumayat. Okay? Ngayon pala, may biscuit. Okay. Wala po akong against doon, okay? Pero if you are called to fast for 21 days, seek advice muna, no? Hindi kagad-agad 21. But if you are called to fast for that long, for 40 days, kaya niyo mo yan kapag ikay tinawag na mag-fast ng ganong katagal. Okay? Nang walang daya. Tubig lang. Okay? Hallelujah. So, nag-fast and pray po si Queen Esther dahil po may challenge, may problema darating. Okay. Sa Esther 3 verse 1, pakilagay po. Esther 3 verse 1. After this event, King Xerxes honored Haman, son of Hammedatha. Okay, the Agagite. Okay? Elevating him and giving him a seat of honor higher than all of the other nobles. Ibig sabihin, itong Haman na to will be the next in command after the king. Okay, ganun kataas ang position niya. Okay, tapos inutos pa ng king, yung mga nasasakupan niya, kapag dumaraan din si Haman, bigyan siya na respeto. Medyo magbabow down. Okay? Naalala niyo yung Esther 2 verse 5? Si Mordecai, Benjamite, okay? Galing siya sa lahi ni Kish. Sino si Kish? Tatay ni King Saul, the first king of Israel. So, ang lahi po ni Mordecai, galing kay King Saul. Hudyo, full blood. Si Haman naman, okay, Agagite. Hindi Agamulak. Si Agagite, galing yan kay King Agag. Sino si King Agag? Yung pong king ng Amalekite na dapat patayin ni King Saul, na hindi niya pinatay. Pero nang dahil kay King Agag, na nawala yung presensya ng Panginoon kasi nag-disobey po si Saul. At nang dahil pinatay din ni Samuel si King Agag, nawala po ang Agag sa line ng kingship. So itong si Haman, may line siya ni King Agag. Kukuha niyo to. Tandaan niyo yan. Hindi niyo kakalimutan. Okay. So nung na-promote si Haman, tapos nung lumalabas po siya sa palasyo, si Mordecai, mula nung naging queen si Esther, nag-stay na siya sa palace gate. Tumambay doon. No, huwag kayong magagalit sa mga tambay. Kasi mga tambay may dahilan. Okay? At wala naman silang ginagawa, kaya huwag kayong magalit sa kanila. Okay? Kaya nga tambay sila, walang ginagawa. Okay? Pero to si Mordecai, tambay lang po siya, pero merong siyang part.
sa kwentong ito, no? Napakahalaga ng kwento ng part ni Mordecai. So every time na dumadaan po si Haman sa labas ng gate, lahat po ng nadadaanan ni Haman nakayuko. Ito si Mordecai ang hindi. For what reason? Posible, ni Mordecai, ito yung dahilan kung bakit kami nawala sa kingship. Okay? So ito rin yung dahilan kung bakit nawala kami sa Judah. So, pero Hudyo po si Mordecai. He has good relationship sa ating Panginoon because he prayed and fast as well. So hindi siya lumulod basta-basta. You still remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Okay, the first three stooges ng Bible. Okay? Hindi sila lumuhod sa hari. Hindi rin po lumuluhod dito. Pero actually, hindi po yan napansin ni Haman. Kasi po sa dami ng mga, alam niyo, pag sobra ng masyado ka ng itinaas ng position mo, minsan yung nasa baba mo, hindi mo na nakikita. Yung mga kasama lang niya ang nakapansin. No? Hindi mo ba napapansin? No? Sabi sa Esther 3 verse 8, di mo ba napapansin merong mga, nasa 3:5, okay? Na hindi nagbabow down niya si Mordecai na yan. No? Kilala po si Mordecai kasi nga kilalang tambay dun sa palace gate. So one time nakita po ni Haman, nga no, hindi talaga ito nagbabow down. So kilala ni Haman si Mordecai na Hudyo. Okay. Lumapit ngayon, kasi second in command kay king. Okay, madala sa palasyo. Nagsabi ngayon si Haman kay king. Basahin po natin, no? Sa Esther 3 verse 8 to 9. Okay, dagdagan lang natin, 8 to 9. Then Haman said to King Xerxes, there is a certain people dispersed. Okay? And scattered among the peoples in all the provinces of your kingdom, whose customs are different from those all other people, and who do not obey the king's law. It is not the king's best interest to tolerate them. If it pleases the king, let a decree be issued to destroy them. I will put 10,000 talents of silver into the royal treasury for the men to carry out this business. So sinasabi ni Haman, magsulat ka ng decree na patayin ng mga taong ito, magbibigay ako ng 375 tons of silver, pabuya sa mga papatay sa mga taong ito. Hindi niya sinabi kung sino yung mga papatayin. Hindi niya sinabi mga Hudyo. Okay? Wala siyang binanggit na Hudyo dyan. Okay? So, sige, sabi ni King Xerxes, sige gawin mo. Ito yung signet ring ko. Gawa ka ng sulat na parang ako na yung gumawa kasi may signet ring. So, binigay kay Haman yon. So, magawa si Haman, eto na, inilagay na yung mga Hudyo. At kapag papatay yung mga Hudyo, may reward ka. Nagtakda po sila ng day kung kailan gagawin yon. In one day, one single day, sabay-sabay, lahat ng nakakilalang may Hudyo, kapag pumatay ka ng Hudyo sa araw na yon, may reward ka. Ang tawag dyan ay pur. Kaya nga ang sineselebrate po nila, nung nangyari na po yan, natapos na po yan, yung Day of Purim. No? Yung siniligtas sila ng Panginoon sa kamay ng mga ni Haman, no? Na posibleng mamatay ang mga Hudyo. Okay? So, nalaman ni Mordecai, kasi tambay nga eh. Okay? Nalaman ni Mordecai, inireport kay Queen Esther. Hindi po na. Nagsaklot. Okay? Nagmourn. Kasi po, yung sulat na ipamahagi na sa 127 provinces. Okay? Sila po nasa Citadel of Susa, nasa sentro. So, una silang nakarinig, nakabasa nung edict, na akala nila talagang galing kay Xerxes kasi nga, nandun yung signet ring ni Xerxes. So, nagsaklot, nagmourn, nanalangin si Mordecai para bumaliktad yung utos. Nalaman ng mga attendant ni Queen Esther, Queen na po si Esther dito, sabi na yung pinsan mo si Mordecai nandun sa labas, nakasaklot. Nagpadala ng damit. Akala niya ganun lang, damit lang ang kailangan ni Mordecai. Akala niya provision
Okay? Pero hindi tinanggap ni Mordecai. Bumalik yung attendant kay Queen Esther, hindi tinanggap. O tanay mo anong gusto niya, anong problema niya. So nung bumalik po yung attendant, sabi niya, pakita mo to kay Queen Esther, yung sulat ni Haman o sulat ng hari. Tapos sabihin sa kanya, pag-usapan niya yung hari, nabaliktarin yung decree, yung edict. So biniligay po, in-inform si Queen Esther, tapos ibinalik, sumagot si Queen Esther sa servant niya, pinasabi kay Mordecai, Mordecai, kung alam mo lang, 30 days na akong hindi nakikita ng hari. Hindi pa ako pinatatawag for 30 days. Imagine, meron kang magandang asawa. For 30 days, hindi mo yan nakikita. Hello? Okay. So tignan niyo po kung paano in-orchestrate ng Panginoon ang pangyayari. Sabihin niyo kay Queen Esther, huwag siyang pakampante. Kapag nangyaring araw na to, dumating yung araw na to, hindi napalitan yung edict, hindi nabaliktad yung edict, lahat mamamatay pati siya. Pero kung di siya gagalaw, posible ang Diyos gumawa ng paraan sa ibang lugar at doon tatayon ang hero ang magliligtas sa mga Hudyo. Inireport kay Queen Esther. Okay? Ito sagot ni Queen Esther. In verse 12 ng chapter 4. Chapter 4 na po tayo. When Esther's words were reported to Mordecai, ito yung sagot ni Queen Esther. He sent back to this answer, do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your family and father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Who knows? Kaya ka nandyan. Dahil merong dahilan ang Diyos sa iyo. Sumagot po si Esther, ito rin. In verse 15, then Esther sent a reply to Mordecai, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendant will fast as you do. So posible mga attendant ni Esther, mga Hudyo din, kasi they can fast. They have this belief in fasting and prayer. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all the Esther's instruction. Okay? So eto na. Magpa-fast kayo for 3 days. Hindi ako pinatatawag ng hari, pero kailangan ko, after 3 days, aharap ako sa kanya, papasok ako sa kanya. Alam mo ang senaryo, kapag hindi ka pinatawag ng hari at basta ka na lang nag-appear sa presensya niya, without his invitation, death ang kalalabasan. At alam ni Queen Esther kung anong ginawa ni King Xerxes kay Vashti. So, kaya sa sumagot ng ganon kay Mordecai, pero sabi ni Mordecai, hindi ka exempted dito. So, sabi ni Queen Esther, if I perish, I perish. Hallelujah. Hallelujah. Sino po yung handang mamatay? For the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, ito po yung kamay ng Panginoon. Kasi gusto ng demonyo, patayin lahat ng mga Hudyo. Kasi in Genesis 3:18, yung seed manggagaling po sa mga Hudyo. Yung Savior manggagaling sa Hudyo. Kapag na-annihilate po lahat, na-destroy po lahat, namatay po ang mga Hudyo, walang panggagalingan ng seed. Walang panggagalingan ng seed ni Jesus na galing sa Hudyo. Full-blood Jew. Kaya nga gusto ng demonyo patayin lahat ng mga Hudyo para hindi na makarating si Jesus to become our Savior.
Hallelujah. So, hindi po nagtagumpay. So, na-persuade po ni Mordecai si Esther to fast, to do the task. Alam nyo, napaka-importante po ng prayer and fasting. Kasi po, in 2 Chronicles 20, si King Jehoshaphat, he proclaimed a fast in Judah to seek the guidance from the Lord. No, si Esdras din, although hindi pa natin napag-usapan, si Esdras, declare a fast with his people to humble themselves before God and seek protection for their journey. Kay Nehemiah, you know Nehemiah, last week, he prayed and fasted for 4 months, asking guidance, wisdom, and favor from the Lord. Sa Acts, no, mga disciples ng Panginoon, mga fasted and seek guidance from the Lord for their mission and ministry. Si Jesus himself, in Matthew 4, he fasted for 40 days and 40 nights. So ganun po kahalaga ang fasting and prayer. Okay, to have unfailing faith, it is necessary to pray and fast. Amen? Dahil pag meron kang sitwasyon na inalaw ng Panginoon, you need the guidance of the Lord. You need to fast. You need to pray. Amen? Huwag kang maging itong pabida-bida. Ask God's direction. Kasi kapag inalaw ng Panginoon, it's a divine task. No, we need a divine guidance. Hallelujah. Kaya nga po nung Acts 1:8, napakalaki po ng Great Commission. Kaya po siya great because ang nagbigay is great, is Jesus. Go into all the world and preach the gospel and make disciples into all nations. Napakalaki po ng task. They need a great God. Kaya nga po sabi ng Acts 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses. Hallelujah. Kaya nga, hindi po nangyayari yan. Basta, hintayin na lang. No. They waited and they prayed and they fast. Kaya nga, nung Pentecost, dumating po yung Holy Spirit. Hallelujah. Third, Esther had unfailing faith in God because Queen Esther risked herself to save her people. Nag-submit, nag-fast, ito na po. Yung challenge, haharapin na ni Esther. So after 3 days of fasting, in chapter 5 na po tayo, 8:35 na. Siguro mga 9:45, tapos na tayo. Okay, eto na, entrance ni Esther na. In Esther 5, verse 1, on the third day, Esther put on her royal robe and stood in the inner court of the palace in front of King's hall. Okay, without crown. No, suot lang niya yung robe. Palagay ko, naamoy na ni King Xerxes yan eh. Kasi nga, malayo pa lang, mabango na yung mga queen eh. Okay? Pero eto, tingnan niyo yung galaw ng Panginoon. The king was sitting on his royal throne in the hall, facing the entrance. Hallelujah. Sino pumapasok? Hallelujah. Tingnan mo kung paano mag-orchestrate si Lord. Hindi na kailangan magpapansin pa ni Esther para lang sabihin na nandito ako. Eksakto, nung pagpasok ni Queen Esther, nakaupo si Xerxes nakaharap sa main door. Pumasok, risking her life ni Queen Esther. Okay? The king was sitting on the entrance, in the hall facing the entrance, when he saw Queen Esther standing in the court. He was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So, ibig sabihin, kapag ibinaba ng hari yung scepter, ibig sabihin, pinatawad ka sa ginawa mo. You find favor. So, Esther approached and touched the tip of the scepter. Ibig sabihin, yung favor dumaloy na kay Queen Esther. Hallelujah. Wow. Maganda yan eh. Papatay mo ba? Sayang. Pero ito, yung courage, yung tapang ni Queen Esther, yun na nakita ni King Xerxes. Okay? For 30 days, hindi niya nakikita, pero he risked her life. Alam ni King Xerxes ito, na yung queen niya na dumating sa kanyang bulwagan without his invitation, papatayin yan.
No, paligay ko nung pumapasok pa lang sa palace, kasi po magkaiba yung lugar, yung lugar ni Queen Esther sa palace. So paligay ko nung pagpasok pa lang ni Queen Esther sa palace, sa entrance pa lang, kung saan yung pinaka main hall, sa outer entrance pa lang, siguro, ano pong gagawin niya dito? Hindi po kayo pinatatawag ng hari. Palagay ko, dire-diretso lang siya. Nagpapakamatay ito. Pero nung nakita ni Lord, ay ng hari, why Queen Esther found favor? Because they prayed for 3 days and 3 nights. And they fasted. Hallelujah. Ito po yung nagagawa ng panalangin at may sakripisyong involved sa pananalangin. Hallelujah. Then the king said, what it is. Ito nga, what it is. Alam na kagad ng king na merong demand ang queen. Kasi hindi siya mag-take risk ng buhay nang walang kakwenta-kwentang request. So ibig sabihin, may malaking dahilan si Queen Esther, kaya nga sabi na ng king, what it is, Queen Esther. Hallelujah. What is your request? Ito na. Inunahan na ng king. Even up to half the kingdom, it will be given you. Hallelujah. Alam mo yon? Yung kapag ang kaharap mo talagang nakakalaglag pa nga. Nakalimutan ko, meron pala akong magandang queen. Okay? Pero ito, willing to die just to see me. Poging-pogi. Okay? Kasi ganun yung resulta eh. Okay? Nag-risk ng buhay si Queen Esther para makita yung kanyang king. Ibig sabihin, hindi sila everyday magkasama. Kasi for 30 days, actually for 33 days na silang hindi nagkikita. Ngayon, eto, bumasok, nag-risk ng life para lang makita siya. Di ba poging-pogi yan? Mga babae, di nyo maintindihan yan. Kaming mga lalaki lang nakakaintindi niyan. May mga lalaki, mga tatay, may asawang magandang babae. Ay, ako lang ata may asawang maganda. Okay. Tapos ito, nagsalita si Queen. If it pleases the king, Esther replied, let the king together with Haman come today to a banquet I have prepared for him. Okay? So sabi ni king, ito lang pala. So bring Haman at once, said the king, so that we may do what Esther asked. So the king and Haman went to the banquet Esther had prepared. Okay? As they were drinking, commercial po, no? Okay, para po medyo maganda-ganda yung dating. Ano? Thank you, Lord. As they were drinking wine, the king again asked, okay, for the second time, what is your petition? It will be given you. What is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. Hallelujah. Okay, kasi feel po ni King Xerxes na mahal siya ni Queen Esther. Okay? Yung napakaganda sa buong citadel o citadel of Susa. Okay? Kasi feeling niya talagang poging-poging siya kasi itong queen niya na maganda, willing to die just to see the king. Okay? Yung scenario. Then Esther replied, my petition and my request this, if the king regard me with favor and it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let the king and Haman come tomorrow to the banquet I will prepare for them. No, pangalawa, hindi lang yung gabing yon. Then I will answer the king's question. Okay? Binitin pa. Alam nyo, palagay ko, because Esther had this 3 days fast, naghihintay pa rin siya ng gosig nga, Lord, ngayong gabi na ba?
Palagay ko, hindi sumagot si Lord. Kaya nga, okay, sunod na araw. Okay? Alam niyo, sa kultura ng mga Persians, kapag ikaw ay isinama sa family banquet, ibig sabihin na tinuturing kang parte ng pamilya. So, ganun ka-proud si Haman. So, nung narinig na meron pang part 2 yung banquet, pag uwi niya, nagmalaki na. No? Pinagmalaki yung yaman niya, yung mga anak niya. Alam niyo, Haman had 10 sons. Kapag ikaw ay may 10 anak during that time na lalaki, ha? Ibig sabihin nun, yung lahi mo, mamamayagpag. Okay? Kaso, nung palabas siya ng palas, nakita si Mordecai na naman. Hindi naka-bow down, naka-kneel down. Kaya sabi niya, eto, in-invite ako ni Queen Esther with the king to eat with them. Gaano ka-special? Alam ng mga kwento, mga kaibigan niya, mga advisors niya, mga official niya, alam niya kung gaano ka-special yung invitation. Meron pa bukas. Okay? Kaso nga lang, ito si Mordecai. Naaalala niya yung galit. Sabi nung asawa niya, at saka mga advisors niya, di ba gumawa ka na ng edict? So mamamatay na rin yan. Pinayagan ka na eh. So wag na nating paabutin pa. Pagawa ka na ng gallows. Alam niyo yung gallows? Yung mataas na kahoy, 75 feet, para kitang-kita lahat. Tapos patilos ang gawa. Kasi itutusok doon. Yun ang command. Ang plano, itutusok doon si Mordecai. Okay? So that night, yun na napag-usapan, para kinabukasan ng umaga, i-request sa hari na itutuog sa Mordecai, pagdating ng gabi ng banquet, wala nang problema. Yung second banquet. Ay. So ginawa yung gallows. So hindi natulog si Haman, kasi binabantayan yon. Nung umaga, pumunta sa palasyo para mag-request. Kaso itong si King Xerxes, hindi rin nakatulog. Okay? If you are reading chapter 5, okay? Hindi rin nakatulog. Ito, basahin natin. In chapter 6 na, ito na, chapter 6. That night, okay, yung night after no first banquet. That night, the king had trouble sleeping. Hindi makatulog. Okay? Excited eh. Hallelujah. Doon mo, 33 days. Pang 34 days na. Okay. Pag sinabing banquet, talagang celebration lang yan. Okay. So siguro excited din. So he ordered an attendant to bring the book of the history of his reign so that it could be read to him. In those records, he discovered an account on how Mordecai has exposed the plot of Bigtana and Teresh, 2 of the eunuchs who guarded the door of the king's private quarters. They had plotted to assassinate King Xerxes. So nung nalaman ni King Xerxes na si Mordecai pala, yung tambay sa gate niya, siya po yung dahilan kung bakit naligtas sa assassination si Xerxes. So sabi ni King Xerxes sa verse 3, what reward or recognition did we ever give Mordecai for this? Okay? His attendant said, nothing has been done for him. Wala. Pero narinig po ni King Xerxes, may taong pumasok sa palace niya. Sabi niya, who is that in the outer court? The king inquired. As it is happened, Haman has just arrived at the outer court of the palace to ask the king to impale Mordecai on the pole he had prepared. Okay? So the attendant replied to the king, Haman is out in the court. So sabi niya, papasukin. So nung dumating po si Haman, sabi po ng hari, what should I do to honor a man who truly pleases me? Okay? So itong si Haman, kasi promoted, newly promoted, so napagtanto o nag-assume na siya po yung bibigyan ng parangal. Okay? To honor that man. So sabi ni Haman,
he should bring out one of the king's own royal robe. Okay? Sa taong ito, pasuotin mo ng royal robe mo, yung sinuot mo. Tapos, isasakay sa kabayo na merong emblem mo. Na ibig sabihin, ito yung kabayong sinasakyan ng hari. Isakay mo siya doon. Tapos, yung mga officials mo, mga nobles officials mo, sisigaw nila, sasabihin nila, this is what the king does to someone who he wishes to honor the king. Okay? Ito yung gagawin ng hari kapag i-honor yung merong magandang ginawa sa hari. Okay, thinking, kay Haman yun, kaya ganun, kagrabe ang ginawa niya. Okay. Sabi ng hari, excellent! Okay? Asan yan? Verse 10. Okay. Excellent! Okay. The king said to Haman, okay, quick! Take the robes and my horse and do just as you have said to Mordecai, the Jew. Specified. The Jew. Tapos ito pa, who sits at the gate of the palace. Okay, saan tumatambay si Mordecai? Talaga eksakto. Leave out nothing you have suggested. Okay, lahat gagawin mo. Lahat na sinabi mo, gagawin mo. So Haman took the robes and put on Mordecai, placed him on the king's own horse, and led him through the city square, shouting, this is the king does to someone he wishes to honor. Kita yung senaryo? Gustong patayin, pero it turned out the other way. Siguro, kasi siya dapat magsusot ng robe eh. So siguro sinusuot ng robe. Kailangan precise. Hindi yung, suot mo yan. Hindi ganon, dapat talaga. Kasi honor the person eh. Okay? Tapos nung sinakay pa siguro sa kabayo, sige, sakay ka na sa likod ko para makakbang ka doon sa, mataas ang kabayo eh. Hari sumasakay, di po ba? Hindi maliit na parang donkey ang sukat. Okay, dito na, Mordecai. Okay? Wala pang tulog si Haman dyan. Kasi kaagad-agad gagawin yun eh. Okay? So hinanda, binyahe sa buong Citadel of Susa. Bigyan mo, nung nagkaroon ng exhibit 180 days, ganun kalaki ang Citadel of Susa. Okay? So ganun din kalayo ang tinakbo nila. At sumisigaw, every time sinisigaw, this is the king does for someone he wishes to honor. So paulit-ulit yan. Kasama si Haman dyan sa kakasigaw. Hallelujah. Gumaganda na ba? Okay na ba tayo mag-overtime? After Mordecai returned to the place gate, but Haman hurried home, dejected and completely humiliated. And Haman told his wife Zeresh and all his friends what had happened. His wise advisors and his wife said, since Mordecai, this man who has humiliated you, is a Jewish birth, you will never succeed in your plans against him. It will be fatal to continue opposing him. Hallelujah. Alam nila, nandun ang kamay ng Panginoon kay Mordecai kasi Hudyo yan. While, eto na. So, na-realize ni Haman, oo nga, no. Kaso dumating na yung eunuch sa verse 14. While they were still stalking, the king's eunuch arrived and quickly took Haman to the banquet Esther had prepared. Ibig sabihin, paggabi na to. So, kukunin na ulit si Haman. Okay? So, gusto na magpasori, kaso naunahan siya. Ito. So, in chapter 7, ito na, second banquet, 7 na, chapter 7 na tayo. Okay. So the king and Haman went to Queen Esther's banquet. On the second occasion, while they were drinking wine, the king again asked for the third time, Queen Esther, tell me what you want. What is your request? I will give it to you, even if it is half the kingdom. For the third time. Okay? Nag-request maganda, nag-risk ng buhay para lang makita ang king. Ito, inuulit for the third time. Walang chance makapagsalita si Haman. Queen Esther replied, if I have found favor with the king, and if it pleases the king to grant my request, I ask that my life and the life of my people will be spared.
Hindi pa alam ni King Xerxes at ni Haman na Hudyo si Esther. Okay? For my people have been sold to those who would kill, slaughter, and annihilate us. If we had merely been sold as slave, I will remain quiet, for that will be too tribal or too small things, a matter you want to disturb the king. Kaso buhay namin ang nakasalalay. Kung please ka, kung ito ay ang request ko, kung okay lang sa'yo, no? Ibigay mo yung buhay ko. Huwag mo patayin mga lahi ko. Ito. Who would do such thing? King Xerxes demand. Walang ka-idea si King Xerxes dito kasi hindi naman sinabi na ang mga papatay mga Hudyo. Remember? Chapter 3? Okay? Kaya nga, sabi ni King Xerxes, who would do such a thing? Who would be a presumptuous, yung talagang mapangahas, as to touch you, my beautiful queen? Walang chance makapagsalita si Haman. Hindi rin alam ni Haman na siya yung tinuturing kasi nga hindi alam yung nationality ni Esther. Esther replied, this wicked Haman is our adversary and our enemy. Haman grew pale, namatla, with fright before the king and queen. Hallelujah. Are you with me right now? Gusto niyo next week na natin natuloy? Then the king jumped to his feet in rage and went out into the palace garden. Siguro na-realize niya, grabe, pambira, pinumrote ko ito para lang patayin pala yung asawa ko at mga lahi niya. Haman, however, stayed behind to plead for his life with the queen, for he knew that the king intended to kill him. Hallelujah. Tingnan niyo yung galaw ng Panginoon. In despair, he fell on the couch where Queen Esther was reclining. Asan ako? Okay. Just as the king was returning to the palace garden, nung pagpasok ni King Xerxes, kitang-kita niya kung paano bumagsak si Haman kay Queen Esther. No? Akala, no, siguro yung dating ng kamay, no, nung bumagsak siya kay Queen Esther, sabi niyang king, will he even assault the queen right here in the palace before my very eyes? Okay? So, totoo. Sasaktan niya yung queen ko dito sa palasyo ko, dito sa palace ko mismo. Okay? Walang marine, walang hiya. Okay? Alayang marine. Okay? As soon as the king spoke this, attendants cover Haman's face, signaling his doom. Binalot na yung ulo niya. Alam niya kamatayan na. Ito, tingnan mo. Ito na yung Harbona. Verse 9. Then, sino si Harbona? One of his eunuch. One of the king's eunuchs said, Haman has set up a sharpened pole that stands 7 feet high, 75 feet high. Kitang-kita yan, 75 feet. Okay? In his own courtyard, he intended to impale Mordecai, the man who saved the king from assassination. Hindi nakapagsalita si Haman dito. Hallelujah. Okay? Walang tulog. Pagod na pagod. Hindi pa nakapagsalita. Hindi pa nakapag-confess. Eto na. Then, impale Haman on it. The king ordered. Siya'y itutuhog doon. Hallelujah. So they impaled Haman on the pole he had set up for Mordecai, and the king's anger subsided. Hallelujah. Talo pa sa pelikula, no? Chapter 8. Mababasa po natin yan, ni-reverse ng king, yung edict. Kasi po kapag ginawa na yung edict, di basta-basta makukuha. Kailangan gumawa po ng another edict ang king to surpass the first one. So si Mordecai na po pinasulat. Kinuha yung signet ring kay Haman, ibinigay kay Mordecai.
Okay? Tapos yung lahat pa ng ari-arian ni Haman, ibinigay kay Queen Esther. In chapter 9, okay? Ibig sabihin yung risk na pinasok ni Queen Esther is worth. Okay? Tapos, na-promote pa si Mordecai. In Esther 9:3-4, and all the nobles and the province, the highest officers and governors and the all royal officials helped the Jews for fear of Mordecai. Ibig sabihin, itong mga Hudyo po, binigyan ng pagkakataong depensahan ng sarili nila. In-equip po nila ng mga sword. Tapos tumulong pa po yung mga officials, yung mga governors, mga royal officials, tinulungan pa mga Hudyo na huwag silang mapatay. Hallelujah. For Mordecai had been promoted in the king's palace, and his fame spread throughout all the provinces as he became more and more powerful. Hallelujah. In chapter 10, Mordecai the Jew became the prime minister with authority next to the king Xerxes himself. He was very great among the Jews. He held him in high esteem because he continued to work for the good of his people and to speak for the welfare of all his descendants. Pinalitan niya si Haman. But si Haman, gahaman. Si Mordecai, humble servant of God. Kaya nga, yung mga nagpapakababa, ito yung mga tinataas ng Panginoon. Hallelujah. Esther received tremendous reward for risking his life. Hallelujah. Ito po, in Mark 8:35, for whoever wants to save their lives will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. It's worth risking our life for the glory of God. Alam nyo, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, si King Xerxes half of his kingdom. Pero sa lahat ng mga servants ng Panginoon ang binigay sa atin, the whole kingdom. Hallelujah. Hallelujah. So God, no, hindi yan nasulat yung pangalang Diyos, walang Yahweh, walang Lord na nasulat yan. But makita po natin ang kamay ng Panginoon. So every chapter now, Esther. Hallelujah. You are in your position right now because God has a purpose for such a time as this. Posible nandiyan ka sa sitwasyon ngayon for such a time as this. But be faithful. Do not let your faith to fail. Just trust and obey God in whatever situation you may be. Pangako ng Panginoon sa Galatians 4, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons. But when the time had fully come, sabi rin po ng Isaiah 60 verse 20, the smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. The Lord will make it happen. No, the unfailing faith of Queen Esther. No, he had this unfailing faith. She has this unfailing faith because Esther submitted herself to a godly person. She empowered herself through fasting, and she risked her life to save her people. Yes, may sitwasyon tayo right now. Hindi man natin maintindihan, but God allowed you to be in that situation. Just trust the Lord. Hallelujah. Just trust the Lord. Alam nyo, God has wonderful plans. Alam nyo kung bakit merong Jeremiah 33 verse 3? Call unto me, and I will answer you, and I will tell and great and unsearchable things you do not know. Ba't sinabi ng Panginoon nito? Because there is Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. We do not know yet the plans of God in our life. Kailangan tayo lumapit kay Lord.
kailangan nating tawagin si Lord, kailangan nating tanungin si Lord, and He will tell great and unsearchable things we do not know. Hallelujah. Yes, you are in this situation right now, hindi mo kontrolado, but God allowed you to stay in that situation for such a time as this. He will lift you up. He will turn that situation upside down. He can turn your sorrow into joy. Hallelujah. He can turn your mourning in a day of celebration. Just trust the Lord. Just hold on. Do not let your faith to fail. Hallelujah. Just trust God in your life. For such a time as this, you will experience how good, how faithful our God is. Hallelujah. We have a great God. And He's promised us to give us life and abundant. Just trust Him. He has a good plans. Plans to prosper us. And plans to give you hope and success. Hallelujah. Shall we all stand? Isaiah 54:17. Said, no weapon forged against you will prevail. You will refute every tongue that accuses you. Ito, this is the heritage of the servants of the Lord, and this is the vindication from me, declares the Lord. This is what we have. This is our right. No weapon formed or forged against us will prosper. This is what the Lord declares to us right now. To those who are servants of the Lord. If you are servants of the Lord right now, then let your faith arise. Hallelujah. Dahil may pangakong Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Just hold on and have this confidence to approach the throne of grace because God is faithful. He is waiting for us to approach Him, to draw Him to Him, to draw near to Him because He will come to you. Hallelujah.